Ayaw ni Coach Jimmy Alapag na maging head coach para sa Gilas Pilipinas bilang isang full-time coach na sana. Nagkaroon kasi ng bangayan sa social media tungkol sa possibility ng pagpapalit umano ng permanent coach. Bakit naman ayaw ni Coach Jimmy Alapag na mag-coach sa Gilas? Unang dahilan niya, ayaw niya ng lifetime commitment. Kung hindi man yung talagang lifetime, ayaw niya ng long-term na commitment para sa Gilas. Kahit sabihin natin na ang galing ng LX ngayon dahil kay Coach Jimmy, iba pa rin ang international tournaments kasi yung mga kalaban nila, puro naman foreign players, puro mga superstar. Kumbaga yung Gilas ang terra firma, tapos ang foreign countries naman ang all-star. Pangalawang dahilan ni Coach Jimmy, hindi naman daw porket maganda ang tinatakbo ng NLEX, magiging okay din to sa FIBA tournaments o sa Asian Games. Pero kahit nga sa Asian Games, hindi pa rin makasagot si Coach Jimmy. Minsan rin nag-coach si Coach Jimmy Alapag sa ASEAN Basketball Club at naging successful naman to. Gayunpaman, hindi pa rin ang garantiya na successful din ang ibang bagay. Pangatlo, napakahirap daw na trabaho yan kasi mga heavy guts sa mga kalaban, baka siya pa ang masisi pagkatapos ng lahat. Kasi kahit gaano pa kaganda ang performance mo sa simula, kung sa dulo, kung makakalog na, hindi na nila maalala yan. Kasi ang gagawin nila, panay sisi na hanggang sa magkaroon ng pressure ang coaching job. Kaya nga nag-resign na lang si Chot Reyes. Pang-apat, mas nakapokus siya sa commitment sa NLEX bilang sukli sa malaking tiwala na binigay ni MVP sa kanya. Ang gusto niyang mangyari ngayon, manalo ng ilang title sa PBA, yun lang. Kung mapapabilang man daw siya sa Gilas Deputy, gusto niya yung hanggang sa mentoring lang, hindi sa paghahawak ng buong core. Panglimang dahilan, naniniwala daw siya na mas fit kay Coach Tim ang pagko-coach sa Gilas dahil siya ang GOAT sa lahat ng coaches. Wala daw siyang ibang nakikitang dapat humawak nito, kundi si Coach Tim lang. Kaya kahit alukan pa siya mismo ng MVP, hindi daw niya ito tatanggapin. Kung sa bagay, may punto naman si Coach Jimmy. Ayaw lang din niya magkaroon ng pressure kasi bit-bit mo ang pangalan ng bansa. Sa totoo lang, nung una si Coach Tim, assistant coach lang yan. Kasi ayaw niya makisali sa pressure na dala nito. Hindi nga siya masyadong sumasali sa pagko-coach ng players nung si Chot Reyes pang head coach. Pero ngayon, dahil napabilang siya sa coaching staff, sino pa bang pwedeng pumalit? Parang alam na din Coach Jimmy ang roll call effect dito sa Pilipinas na kapag magaling ka, ikaw agad ang i-represent ng mga tao at bigla-bigla sila magpapalit. Tapos kapag ayaw na naman, biglang gusto ka na naman nilang palitan. And the cycle goes on. Ibig sabihin, hindi magtatagal, mapapabilang din siya lalo na kapag maraming tao ang magpapabukas ng pintuan para sa kanya. Pero kayo mga koy, sang-ayon ba kayo sa sinabing kadahilanan ni Jimmy Alapag kaya ayaw niya mag-coach sa Gilas? Robert Bolick tumatanggap umano ng 36 to 40 million na max deal, 3 taon na sahod sa NLEX. Mas lumaki daw to ng almost 32% kumpara sa mga nagdaang sahod niya, kaya pala ang laki ng ngiti niya dito sa picture. Actually, deserve ni Bolick ang ganun kalaki. Ngayon mo mapapatunayan na mas lumalaki daw talaga salary cap niya sa PBA dun lang sa ibang mga players na may star quality. Si Bolick nagkaka-average ng almost 18 points per game. Hindi lang yan, consistent ang numbers niya sa loob na ilang taon niyang pananatili sa NLEX. Pinagandaan sa kanya, nag-improve din lalo ang playmaking niya ngayon, averaging 7.5 assists per game na may 5.7 rebounds. Hindi lang siya bumubuelo, nakapagbigay din siya ng buelo sa mga kasamahan niya. Siya din ang sinasabing magiging franchise player ng NLEX, star player sa Asian Games, kaya gusto makuha ng TNT noon. Hindi magiging kumpletong NLEX kung wala ang initiation niya sa court. At least season na lang talang kulang para pang all-around na siya. Despite sa masamang performance ng NLEX noon sa mga quarterfinals, nagtiyaga ang NLEX sa kanya at nagtiis si Bolick hanggang sa nakita sila ng momentum ngayon. Hiling ni Bolick na sana kahit isang title lang ngayong taon. Hindi pa talaga siya nakakasubok na magkaroon ng PBA title tsaka kahit anong individual accolades dahil nalalaglag sila sa QF pa lang. Dasal din niya na ang momentum na to magtutuloy-tuloy na. Gayon din ang retirement under sa franchise na to.